Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Ladies and gentlemen, the session of this honorable body is about to commence. Everybody will please rise. As the elected Vice Mayor and Presiding Officer, the second regular session is now called to order. Roll call, please. The honorable members of the Sangguniang Panlunsod, Honorable Kathleen C. Briones, Honorable Mark Aris Piluansing, Honorable Maria Concepcion Hernandez Piloso, Honorable Aris Manuel D. Mendoza, Honorable Joel D. Pua, Honorable Raul A. Monte Alto, Honorable Pasita S. Liviste, Honorable Yulilo A. Katipon, Honorable Donato Olinato, Honorable Donato Armand Ferro, Honorable Ferilio A. Makasay Jr., and the Honorable Presiding Officer, Honorable Eric B. Africa. Mr. Secretary, do we have a quorum? May we request the Honorable Mark Aris Piluansing for our invocation. Let us put ourselves in the most holy presence of God, in the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We gather here today to serve our community, to work together to use our resources wisely. As trusted servants, we seek blessings on our deliberations and on our efforts here today. We meet with intent on doing good work. May our efforts be blessed with insight, guided by understanding and wisdom. May our personal faith give us strength to act honestly and mindful in all matters for us. We also seek your guidance, God our Father, that you make us a nation of mercy and compassion, eager to meet Pope Francis. Make us a nation of holiness and heroism, through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Please remain standing for the singing of the national anthem. Magandang umaga po sa ating lahat, lalo na po sa ating mga bisita dito po sa ating session hall. The reading of the minutes of the preceding session and approval of the same, the Honorable Maria Concepcion Hernandez Piloso is recognized. Thank you, Mr. Presiding Officer. Considering that we all have copies of the minutes of the previous session, I move that we approve and dispense the reading of the same. Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the minutes of the preceding session is hereby approved. Proposed ordinances and resolutions for second reading, the Honorable Joel Pua is recognized. Good morning po, Mr. Chair. Good morning po sa ating mga bisita, sa ating po mga kasama konser. Good morning po. Provided that all city councilors has a copy of the committee report, I move that we dispense the reading of the committee report. Then, discussion, objection, hearing none, the motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chair, I move for the adoption of the committee report. Any second for the adoption? Seconded by the Honorable Linato. Discussion, objection, hearing none, committee report number House 2015-001 is hereby adopted. Business for the day, Mr. Secretary. The stipulation of the Honorable Katipon. May I request the House Body na mention na lang po yung item 1 to 13. This is a supplemental and barangay budget of management. Mr. Secretary. Item number 1. Refer to the Committee on Appropriations. 2.
Appropriations. 3, Appropriations. 4, Appropriations. 5, Appropriations. 6, 7, Appropriations. 8, Appropriations. 9, Appropriations. 10, Appropriations. 11, Appropriations. 12, Appropriations. 13, Appropriations. 14. Noted. 14. 15. Referred to the Committee on Ways and Means. Resolution ng ordinances for third and final reading. The Honorable Pu was recognized. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance classifying the property of Mr. Sunny Lilo with an area of 220 square meters, portion of his property with a total area of 602 square meters located in Barangay Bugtong from agricultural use to commercial use for the third and final reading. And seconded discussion, objection, hearing none, the motion to be seconded is hereby approved for third and final reading. We release the Honorable Takipon Service. Sa atin ng kagalang-galang na Vice Mayor Eric Aprica, sa lahat ng mga kasama, konsihal, sa mga bisita na abutin ng mahal na araw, ang may market. Sa nakaraan ng linggo, ako ay nag-privilege speech tungkol sa traffic. Sabi ko, itong taon ito ay may tatlong concern. Ang traffic, ang basura at ang isinorder. Doon sa nakaraang linggo, nasabi ko ito sa kagalang-galang na kapulungan na nahihirapan ako ang mga taga-West District sa pagsakay sa passenger jeep sa kadahilanan na yung jeep ay umiikot pa sa Robinson at natidirate ko yung kanilang pag-uwi sa kanilang lugar. Sa Barangay Tambo, Sico, Banay-Banay, Pinagpamulan, Bulaklakan, Halang, at saka ho dito sa iba pa ho nating lugar sa West District. Sa kadahilan ng pagsupakay sila sa bayan, ay dumidiretso pa ho yung passenger jeep sa loob ng province at doon ho pinaiikot. At ito ho ay naparepero na sa ating mahusay na konsihal Joel Pua. Ang ikalawa kong privilege speech ay tungkol naman ho sa basura sa linggo nito. Si Konsihal Don Dinato po ay nung nakaraang taon ay pinopasyon nga ho itong ating basura at ito ay may concerned citizen sa akin na nagbigay. Ito ho ay sa Barangay San Sebastian. Ito hong nakikita ho natin sa picture. At yun ho may bahay doon ho sa may San Sebastian ay umalis na ho sa kanyang bahay dahil madami na rin ho silang request na sana'y huwag pagtapunan yung kanilang tagiliran ng bahay ay wala naman hong concern na nagsasabi o nagbabawal na pagtapunan ng basura yung kanilang tagiliran ng bahay. Dumating ho sa punto na may concerned citizen na nagbigay ng mga litrato na yan at ang isa na ho sa may pilay ko tapat ho ng pure gold na hindi rin ho hinahakot ang basura. Noong nakaraan hong budget proposal, nagbigay ho sa kunang panlusod ng halagang 28 billion at ito nga hindi na ho napigilan ng ating isang mahusay na konsihal na si Konsihal Dinato ang mag-question dito ho sa ating sentro. Ito ay patuloy ko pa rin tatanungin. Bakit sa kabila ho ng laking pera na binibigay ho natin sa sentro, ay nagkakaganyan pa rin ho ang mga basura na dapat ay hakutin, pero ang nangyayari, nagkakaroon muna ng standby na isang lugar na ang mga lugar na yan ay may pinupurwis yung mga bahay. Katulad nga ho doon sa Sebastian, pilay ko, ilan pa ho, paka-slide ho ng ating, nakikita ho ng taong bayan na hindi ho ito isa na privilege speech na gawa-gawalaan. May ebidensya ho na nagsabit sa bakuran ang mga basura at naghihintay ho yan ng 24 na oras bago ho mag-pick up. Dito ho, amin ho sana tinatawagan ng chairman ng Committee na Environment na pakikalabit ulit itong ating sentro. Sapagkat sa kabila ng kampanya
programa ng Mayor sa kalinisan, ay ito ang nakikita natin sa bawat lugar sa Lipa. At sa bawat lugar sa Lipa, ang Tanang Bayan ay kumugugol ng 28 billion para yan ihakutin sa bayan lang sa urban at ilang barangay, ay ito pa rin ang nangyayari. Kaya isang masusing investigasyon sana ang aming hihilingin na itong sentro ay may patawag ulit. Bakit sa kabila ng lahat ay hindi nahakot agad-agad ang basura? Sino kaya may pagkakamali? Ang taong bayan o ang gobyerno ng Lungsod ng Lipa? Yun ang aking sanang hinihiling na sa bawat oras ay sana lalo ngayong bipiyesta ay wala naman makita ang basura ang mga tao at kahiya-hiya tayo sa ibang lugar. At sa susunod linggo naman LPC Doctor gusto kong talakayin. Magandang umaga sa kagalagalang nakapulsa. The matter brought up by the Honorable Katipon is referred to the Committee on Environment. Privilege, the Honorable Sue is recognized. Muli isang magandang umaga po sa ating mga bisita. So, tama po, ito po'y kanagdaganan lamang po sa ating pong hinain ng ating pong konsehal na Konsehal Lilo. Tama po yung hinain po ng mga taga-West District ay sila po yung talaga nahihirapan na sa pag-uwi po sa kanila dahil po sa pagdaan niya ho. Dito sa Robinsons na talagang nakakatagal. Minsan inaabot sila ng kalahating oras, isang oras. Bago sila makauwi mula sa bayan. Bagamat tayo po yung nagpatawag ng committee hearing noong nakaraang linggo, at kukunti lamang ang dumating, kaya po hindi natuloy. Pero siguro, mas maganda po siguro ay magkaroon na tayo ng isang traffic summit. Ibig sabihin, dito po ipatatawag po natin ang lahat ng mga concern. Mga chief, mga pangulo, ang mga negosyante, ang mga lahat ng concern po dito, ipatatawag po natin. At nang sa gayon, kasama na rin po dito siguro. O mas maganda ko kasama ang ating mahal na mayor, ang ating po city administrator para sa isang traffic summit dahil kailangan po natin isang komprehensibong solusyon. Solusyon na isang komprehensibo. Hindi po kailangan ng isang solusyon na pag nakita natin traffic dito, ito, susolusyon natin to para mawala ang traffic dito. Pag nakita natin sa isang lugar, traffic dito, susolusyon natin to. Siyempre, sa bawat solusyon, magkakaroon ng cause and effect. Pag tayo nagsolusyon dito, maaari traffic naman sa kabila. So, ang kailangan po natin ng isang komprehensibong traffic solution. At sa ganon, ang buong lungsod na Lipa, kasama ang rota ng mga jeep, ang rota ng mga tricycle, ang mga pilahan sa mga paligid, yan po dapat ay may saayos natin. Dahil makikita po natin sa bayan, kanto-kanto may pila. Pagdating sa mga kanto-kantong kabila, may mga pila naman jeep, nag-aantay ng mga pasahero. Ang kailangan po natin dito, number 1, disiplina sa ating mga motorista. Dahil madami pong mga motorista ang nagsasamantala, kapag walang mga traffic enforcer, walang nagpapaalis, hindi sila umaalis bagkos nasa gitna pa. So, kailangan po dito, disiplina number 1. Dapat po ipakita natin dito sa lungsod na Lipa, Lipa City is a traffic discipline zone. Ibig sabihin, lahat po ng mga motorista dito ay sumusunod sa batas trapiko. Dahil kung walang disiplina, kahit anong gawin natin ditong ordinansa, kahit anong gawin natin solusyon, wala pong talagang mangyayari. So, dapat maging disiplinado ang ating mga motorista. At kumbaga, dapat ang ating pong mga traffic enforcer, iwasan yung mga kakilala. Kasi minsan po, pagkakilala, lampas na. Pagkabi natin, ay kumpare, ay, ikaw pala yan. Sige, diretsyo na. Iwasan po natin yung mga kakilala para kumbaga yung palakasan. Dapat dito sa lungsod ng Lipa, kung ikinag-violate na sa traffic, dapat itinitikitan ka agad. Kaya dapat nga, sabi ko nga po, kung natuloy po ang committee hearing nung nakaraang linggo, dito po isasangguni po natin na dapat ay nagkakaroon tayo ng yung mga tao na umiikot na may hawak na video cam, na empleyado po ng city na sila po ang magmamatsyag doon sa mga critical areas upang sa ganon, may video po nila yung mga sasakyan
na hindi sumusunod sa batas trapiko at otomatiko. Pag nakita po natin sa video na hindi sila sumusunod, kahit sila nakasulusot ng araw na yan, pwede po natin silang tikitan. Bigyan ng citation ticket o sa pamamagitan po ng kanilang plaka. Pag yan po yung nag-rehistro sa LTO, yan po yung automatic. Mag-reflect po yan sa kanilang registration na sila po ay may violation. Upang sa ganun po, ang mga motorista natin ay matakot. Kasi kumbaga pagka kasi nakita nilang ganun ang umiiral sa lungsod, hindi pa matatakot na sila. Maaaring yun ang panimula upang sila ay sumunod sa batas trapiko. So, Mr. Chair, yun naman po. Any further comment? Privilege? Comment? Honorable Linato is recognized. Mr. Chair, ito po ay hindi lang po siguro 2-3 taon na natin na hiniling na magpasa ng comprehensive traffic plan dito sa ating sanggunian upang nang sa ngayon ay maaprubahan na natin ang isang komprehensibong traffic plan. Maganda ho ang tinuran ni Kusel Joel Pua na magkaroon tayo ng isang summit o congress o forum o pagpupulong, pagpaplano. Subalit ang kailangan natin makita ay yung komprehensibo din muna na plano dahil baka po bumalik lahat sa atin ang mga tanong dahil ay yung atin pong ordinansa tungkol sa trapiko ay hindi na ganun kaakma sa sitwasyon, sa volume ng ating mga sasakyan. Ano po? Kagaya na lang halimbawa po ng pagpapatupad ng batas pambansa, ibig sabihin ay yung Republic Act na nag-govern sa lahat ng national highways ay numero 1 na pong nababiolate. Simula ho Bugtong hanggang Banay-Banay na meron po tayong national highway ay bawal po ang anumang obstruction. Pero simula Bugtong hanggang Banay-Banay, makikita po natin. Kaya hinihiling din po natin ang active participation, cooperation ng mga punong barangay ng ating lungsod ng Lipa. Na alam natin na sila ay hindi ho ma-empower. Ito po hiniling natin sa LTO na ma-empower ang ating mga barangay para sa pagpapatupad ng batas trapiko. Subalit ayon sa kanila hindi po pwede sapagkat ang kailangan ay empleyado ng gobyerno na under ng SIPOS halimbawa o ng TMD na may permanenteng posisyon ang kailangan po. Hindi po pwedeng mabigyan ng kapangyarihan ang mga barangay tanod, ang kagawad ng barangay, pati po ang punong barangay hinggil sa paghuhuli. Pero siguro naman po ay pwedeng ang bawat barangay natin ay magpasa ng kani-kanilang traffic program din. So hinihiling po natin ang ating Association of Barangay Council na maging active participant din po dito dahil kung hindi natin makukuha ang napakahalagang tulong o suporta ng ating mga barangay ay baka imposible din pong maipatupad natin ang mga magiging kahihinatnan ng pagpaplano ng komprehensibong traffic plan dito sa lungsod ng Lipa. Pero siguro po ay immediate na dapat po meron tayong mga ma-address na immediate ngayon. Lalo po higit ay ang counterflowing dito po sa area ng JP Laurel National Highway. Simula po sa Balintawak, lalo higit hanggang doon po sa may bus stop. Napakatindi na po ang counterflowing ng mga motor, single na motor, pampublikong tricycle, at ganun din po ilang pribado. Dahil nakikita nga po ng mga private na sasakyan, may-ari ng sasakyan, na hindi naman hinuhuli yung mga tricycle at yung mga motor na nagka-counterflow. Kaya po may ilan na rin pong mga pribadong sasakyan ang nagka-counterflow. Yung pong mga butas natin dyan na nakaprovide sa JP Laurel National Highway, lahat po yan ang tawag ay U-turn slots. Ang ilan hong pribadong sasakyan ay ginagawa ng crossing. Ginagawa ng crossing. At matapang pa yung mga nagbabiolate na yan. Siguro may pinagmamalaki nga.
o baka may mga kargadong baril, o baka may mga kaibigan kung sino mang matataas na opisyal, kaya ho sila'y barako na gumagawa niyan. Ganon din ho yung mga pampublikong tricycle natin. Baka kaya ho yung asosasyon nila ay napakalakas na may kinakapitan, kaya po baka kahit na mag-violate ay wala hong problema para sa kanila dahil meron naman agad silang masasandalan. Di ho ba? So ito po, ang lahat pong ito ay immediate po dapat pinaparating natin sa chairman ng Peace and Order. Immediate po ito. Bago po magkaroon ng tinatawag nating summit, dahil napaka-immediate po nito, yung counterflowing na yan, na maaaring magbuwis po ng buhay. Simula ngayong oras na ito hanggang sa masusunod pang oras, pwedeng magbuwis ng buhay kung mabangga ang mga nagka-counterflow pong ito. Ano po? So sana po ay, kung bagamat nagpiprepare tayo ng komprehensibong plano dito, ay ma-address po natin agad-agad ito pong mga problemang ito na kung saan ay baka magkaroon pa ng may buwis na buhay. Ano po? Kagaya po nung bago magpasko na kami po ni Consel Joel Puwa, ni Consel Makmak, kung di ako nagkakamali, Consel Nilo, ay nandun po kami sa Tambo, ay meron pong naging biktima ng hit and run. Dahil po sa mga nakaparadang sasakyan, nasa karsada na hindi na makita ng tatawid kung meron bagang dumarating na rumaragas ang sasakyan. Ang nangyari nga po doon ay binawian ng buhay yung nabiktima ng hit and run na iyon. Ano po, na si Consel Joel pa nga ho ang isa sa tumutok doon sa pangyayaring iyon. Ano ho? Ayan. Hindi naman po si Consel Joel ang nakasagasa. Oh. Kagabi daw po, may nabangga daw po uli. Yan po ay ang isa pong kadahilanan diyan ay yung mga nakaparadang sasakyan na ginawa ng parking, yung ginawa ng DPWH na road widening. Ano po? Ang nangyari po sa road widening ay road widening for parking. Ano ho? Simula Bugtong hanggang Banay-Banay. Ano ho? Sa lahat ng ating mga national highway. Kung tayo man po, baka ho tayo may tinatamaan dito. Ano? Na baka meron tayong mga kaibigan, kamag-anak, ay di ating sabi-sabihan na rin po. Ano, pakiusapan na rin natin. Nandito rin ang ating ABC President, baka mapapakiusapan na rin natin ang ating mga kapitan na pagsabihan po ang ating mga pumaparada. Ano, ito hong Marawi na to, pagdating ho ng mga alas 6, alas 7, kahit ho siguro ngayon, double parking. May mga for sale pa, ginawa ng tindahan yung National Highway. Ano, ginawa na hong tindahan ng sasakyan. Kaya ho, sobrang nagtatraffic. Bakit? Dahil yun pong mga nagbababa ng pasahero, hindi na makatabi. Ano ho? Hindi na makatabi. So, ito po yung mga immediate. Kung bagamat tayo nagpiprepare, Mr. Presiding Officer, ng komprehensibong plano, sana ay ma-address muna natin kaagad kaysa mas marami pang buhay na magbuwis dahil ho sa hindi tamang pagsunod at pagpapatupad dito po sa national highways natin na ito. Ang traffic, madaling ibalik, madaling eksperimentuhin, pero yung buhay, hindi na natin kayang ibalik pag ito'y nawala. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. The Honorable Ma'am Ferro is recognized. Good morning, Mr. Chair. Sa lahat po ng ating kasamahan dito sa Sangguniang, sa ating mga bisita. Simula po nung early ng 2014, pinag-uusapan na po natin itong traffic na to. At ilang beses na rin po natin narinig mismo sa kagalang-galang Raul Monte Alto yung kanyang suggestion na kung mamarapatin po lamang ng ating chairman ng Peace and Order, ay sana po ay tayo ay ngayon siguro ay medyo naibsan na ng traffic. Lagi pong sinasabi ng ating kasamahang Consel Raul Monte Alto na magpasa tayo ng ordinansa na control towing. At naulit na rin po yan ng ating kasamahang Consel Don Linatok na ang National Highway ay nagkaroon ng widening ay ginawa laang namang parking ng ating mga ibang negosyante. At sa tingin ko po, yun ang sinasabi na hindi nga pwedeng bigyan ng empowered itong ating mga kapitan o hepe ng barangay tanod, ay talaga pong hindi pwede yun. Ngayon, kung halimbawa po naman at magkakaroon ng power ang ating kapitan, ang tingin ko po hindi rin magiging aktibo
sa kadahilanang ang kanyang huhulihin ay kanyang kabarangay. So dito po, yung political will ay medyo mabigat. Dahil maaaring manghuli ng isa, dalawa, pero pagdating po doon sa kabila, ang may-ari ng truck, o may-ari ng sakyan kapatid niya, pamangkin niya. So medyo mabigat po yon. Ang tingin ko dito, kung mamarapatin po ng ating chairman ng Peace and Order, ay subukan po yung ating sinasabi ng ating kasamang Rol Monte Alto na control towing. Doon po sa mga oras na dapat ay talagay wala nakaparada, ay doon po natin i-implement yung control towing. Na ang tingin ko po, at nakita ko kanina doon sa pinalabas ni Konsyal Nilo Katipon, tungkol sa basura, nakagip po yung nakalagay na no parking, na nakapako doon sa poste. Mapapansin po natin, mismong sa Kabayanan, sa Real, yan po'y tagtag ng nakalagay, nakapako sa mga poste. No parking, no parking, no parking. Sunod-sunod po yan. Pero nakikita ninyo, lahat naman yan, kung saan nakalagay yung no parking, doon may nakapark. So talagang, kumbaga, pasaway, maraming pasaway. Ngayon, doon po sa sinasabi ng ating kasamang si Consigliere Rol Monte Alto na control towing, ang tingin ko po dito ay ito na ang dapat gawin natin. At ito naman po ay pwedeng sabihin natin na lagyan po natin ng taning na kumbaga naggagawa tayo ng rerouting na kumbaga trial lamang. Ba't hindi po natin subukan itong gustong mangyari ng ating kasamang Rol Monte Alto? At baka po ito ang solusyon dito po sa problema nating matagal na lagi na pong traffic ang ating lungsod ng Lipa. Lalo po doon sa National Highway. Talaga pong, yan, sabi nga po ni Councilor Bibong, meron na namang nabangga doon sa Tambo. At yun yata po ay, kung hindi ako nagkakamali, balikbayan pa. At nagbabakasyon lamang dito. So, buti na lang, hindi naman daw po nasawi at ngayon po ay naka-confine sa ospital. So, sa aking mga kasamahan po din sa Sanggunian, sa pangunguna po ng ating napakabait at napakasipag na Vice Mayor Eric Aprica, ating pong pag-aralan ng ayos at baka po ito na ang solusyon, yung suggestion na Consigliere Rol Monte Alto na control towing. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat. Meron pa ho, regarding the traffic, the Honorable Makasayat is recognized. Magandang umaga po, Mr. Chair. 2 points lamang po. Una dun sa, in relation ho dun sa mga nabanggit ng ating po mga kasamahang konsyal. Una po dun sa pakikipag-ugnayan ho natin sa ating barangay. Sa katunayan po ngayon ay meron po kasi ng pakikipag-ugnayan na nangyayari na ho dito sa ating barangay, ang ating hong tagapamuno ng ating SIPOS. Ang problema nga lamang po dito sa ugnayan ho dito sa ating barangay, minsan ho talaga ay pag sinasaway po nila yung ating hong mga public utility vehicles, ay minsan ho ginagasingan pa sila at kine-question din ho kung paano po kung ano ang kanilang otoridad, kung bakit sila yung nagaganito. Pero ginagawa po nila ang kanilang kaya. Siguro po yung dahil totoo po yung sinasabi po kanina na wala pa rin ho talagang hindi pa ho deputize, kumbaga. Dahil kung pagsasabihan lang ho at pagsasabihan, alam naman ho natin ang ating mga barangay tanod, ang mga barangay tanod ho natin sa bawat barangay, yan ho bukod ho dun sa ang kanilang tinatanggap lamang ay yung honorarium sa kanilang barangay na minsan ay 2,000 o 3,000 isang buwan lamang. At syempre ho mga yan, nagtatrabaho pa sa mga araw. So yung ating mga inuutusan po ng mga barangay tanod para ho magmando ng mga trapiko, hindi rin po, although maaasahan ho natin, pero hindi ho sa lahat ng pagkakataon. Nai-schedule naman po yan, pero kulang pa rin po. At syempre ho, bilang 3,000 yung kanilang mga honorarium kada buwan, alam ho natin yung mga risk na kinakaharap din ho nila. So dito nga po, although we have heard ng napakarami pong suggestions, pupunta po ako dun sa pangalawa kong punto, dun po sa ating control towing. Dati po kasi ang alam po, ako po yung napa-assign bilang sa isang ad hoc committee para po dito sa ating towing, para po pag-aralan. Para po sa kalaman po ng lahat, ito po yung nakipag-coordinate tayo sa ating pong SIPOS para po pag-aralan yung ating pong, para ibalik muli yung ating pong sa towing ordinance. And kung may i-amend, dahil po nga sinasabi natin na ito'y control towing, ay ito po yung pinag-aaralan pa. Yun nga lamang po, nagkasabay-sabay dahil sa pakikipag-coordinate natin sa ating SIPOS, ay kasama rin ho dapat daw ang plano dun sa magiging epekto ng ating pong parking building.
na ginagawa po doon. So, although ito naman po ay ongoing po ang ating usapan sa ating CPOS para dito po sa ating control towing, di asahan naman po ng lahat na meron po tayong magiging resulta po dito. Siyempre ho, ay nagpapakausap ko rin po, nagpapahanap na rin po kami kung sinong pwedeng maghawak ng ating dun sa towing. Dahil ang alam ko po dati ay privado po ang naghawak po ng ating towing kasi iniiwasan na po natin na pag sa public ulit ay nandiyan na naman yung pakiusapan na hindi ho natin may implementa fully ang ating pong towing ordinance kung ito po is under the supervision dito po sa ating government. Pag ito po ay private at may kontrata po ang ating gobyerno sa isang private na mag-iimplementa ng ating towing, ito po yung mas magiging epektibo. Yun lang po, Mr. Chair. The Honorable Linatok is recognized. Mr. Chair, kung ito po sanang problema ng traffic natin ay hindi natin araw-araw nararanasan sa napakatagal ng panahon, ay mauunawaan natin na ito'y pinag-aaralan pa, Mr. Presiding Officer. Ano po? Na napakatagal na nating hinihingi yung comprehensive traffic scheme o plan ng lungsod ng Lipa. Ano ho? Ang batikos po sa atin ay kabi-kabila na, ang reklamo ay hindi na kayang sukatin. Ano po? Sapagkat ito po'y isang problema na, ay mumiting na ho ng mumiting, Mr. Presiding Officer. Hearing na tayo ng hearing, ay wala namang nasunod, wala din naman nagpapatupad ng ayos. Ay nakakaumay na nga rin ho, Mr. Presiding Officer. At alam po natin na hindi ho po pwedeng mabigyan ng karapatan na manghuli ang ating mga barangay officials. Pero sa traffic management ay po pwede po silang makatulong. Yun nga ho yung binabanggit kanina na hindi ma-implement o hindi magawa ang political will. Yun po yung lagi nating sinasabi na kaya nung nangangampanya, ang sabi maglilingkod, nung mapaupo na, ang pinaglilingkuran ay iilan lamang. Diga ho? Ayan. So, nasan ho yung sinasabing paglilingkod, Mr. Presiding Officer? Na pagka nariyan na ang mga kamag-anak, mga kakilala, mga kaibigan, ay ilag na ilag dahil mababawasan ng boto, Mr. Presiding Officer. Ang election ho'y 2016 pa. Ay nung 2010 pa ho tayo sumisigaw dito tungkol sa mga problemang ito. Nakaraan na uli ang 2013 election. Ano ho? Ay plano at plano pa rin. Ay mauutas na tayong lahat, ay plano pa rin. Diga ho? Ayan. Ibig sabihin natin ay this is very urgent, Mr. Presiding Officer. The traffic problem of the city of Lipa and the garbage collection problem ng lungsod ng Lipa, Mr. Presiding Officer. Nung ako po'y chairman pa, mapunta po doon sa privilege speech ni Konsehal Nilo Katipon. Nung ako'y chairman pa ng appropriation, 2013 nagsuggest na po tayo ng mga pupwedeng maging alternatibo sa pangongolekta ng basura. Ilang committee hearing na rin po ang ginawa ng ating chairman ng environment, si Konsehal Makmak Luwansing. Ano? Hindi ho nakikinig ang Senro. Ano? Ginugugol lamang yung 20 million mahigit. Pero yung mga kababayan, 20 million is 20 million. Nakolekta nila yung pera, yung basura iwan sa atin, Mr. Presiding Officer. Ngayon, mahigit 27 million ang budget natin para sa pangongolekta ng basura. Sigurado pagdating ng December, ubos na naman ang 27 million na yan. Ano? Dala-dala ng kontraktor, iwan pa rin ang basura sa lungsod ng Lipa. Maraming salamat, Mr. Chair. The Honorable Puwa is recognized. High blood na naman si Don. So, karagdagan lamang po sa ating traffic. Ano po? Tama po ang sinabi po ni Konsehal Don. Ang sanggunian po hindi po nagkukulang sa pagpapatawag, sa pagpapaalala. Kaya lamang po talagang sabi nga po, hindi po kami ang implementor. Ano? Kami po nagbibigay naman ng input. Nagsasabi kung anong dapat gawin. Kaya lamang kung minsan nga po at kadalasan ay hindi po kami sinusunod. Ano? Lagi po kami nagpapatawag ng committee hearing, dapat ganito, dapat ganito. Kaya sabi ko nga po, isang traffic summit na ang kinakailangan natin buuin kung saan ito po yung ating
kung maaari, ito po i-televise po natin upang sa ganun, makita po ng ating mga kababayan. At karagdagan na rin po, para po sa kalaman po ng lahat, tayo po, malapit na po mabuksan yung ating pong exit ng Bulacnin exit. At yan po yung magiging malaking katulungan para sa ating mga motorista na mga dadaan na sa halip dumaan dito sa JP Laurel Highway ay doon na po sila dadaan sa Bulacnin exit. Kung sila papuntang Tambo, pwede na po sila dyan dumaan at yan po ay laking kabawasan sa trapiko. At tayo din po nakahingi na ng traffic light kung saan po yan ay ilalagay dito sa exit po ng Calabarzon. Dahil alam po naman natin na dapat ay no left turn. No left turn. Kaso nyo ay tinipid po ang design ng exit ng Calabarzon. At yan po ay dahil sa tulong po ng ating Konsel Raul Monte Alto. Siya po ay nakipag-usap at sumulat sa ating pong pamunuan ng Star Tollway. At siya naman po pinagbigyan at ang Star Tollway po ay magbibigay ng traffic light na ilalagay po dyan sa exit ng Calabarzon. At yan po ay libre. Ibig sabihin, walang gagastusin ang lungsod ng Lipa. Kaya yan po yung napakalaking bagay para sa atin. At sabi nga po, sa sulat din po ni Konsel Raul, ay dapat ay mag-deploy sila ng mga tao doon sa may exit. At nang sa ganun makatulong sa ating traffic doon. Dahil talaga dapat kung tutusin, no left turn talaga yan. Yan po yung, kumbaga, alam naman po natin na pagka tayo kumaliwa, ay haharangan natin yung kabilang kalsada. Yung mga parating na mga motorista. So, Mr. Chair, yun lamang po. The Honorable Mendoza is recognized. Magandang umaga ho sa ating pong presiding officer sa lahat po ng mga naandito. Hindi nga lamang ho ngayong araw na ito nabuksan ang tungkol sa ating pong traffic. Siguro ho ay ilang beses na ho nabuksan, katulad nga ho na nabanggit kanina ng ating mga kasama konsehal, baka ho taon na ang ating pong pinag-uusapan ay lagi pong traffic. Napakadami na ho ng committee hearing, napakadami na ho na nag-privilege speech dito sa ating Sangguniang Panlungsod. Pero ano hong aksyon na nga ang nangyari po sa ating pong traffic situation? Palagay ko ho ay lalo hong lumalala sa tuwing hong nag-uusap po tayo dito. Sabi nga ho ng ating mga kasama konsehal, meron naman tayong ordinansa, meron ho tayong mga batas tungkol sa ating traffic. Ano po ang ating pong problema? Ang sabi ho, implementasyon. Bakit hindi ho natin i-require na i-implement yung mga batas na nandiyan? Ang ating pong gawin, makipag-usap po sa TMD, sa SIPOS, kung sino ho ang namamahala pa ng traffic dito sa ating lugar, makipag-ugnayan po sa ating pong mga pulis, humingi sa ating pulis ng tulong at ikutan ho lahat ng mga lugar na kung may mga nakaparada at doon ho no parking, ay tibigyan na ho ng mga citation ticket. Sabi nga ho ninyo, kumpleto ang batas ho natin trapiko dito, ay di-implement ho natin at i-require po natin ang ating pong executive kung sino man po ang namamahala diyan para ho ma-implementa. Gumawa ho tayo ng task force, magawa ho ng 4 na team o 5 team para lahat ng distrito, lahat ng no parking, lahat ng bawal ang U-turn, lahat ng paradahan ay may pa-implement. Kasi kung mag-iintay pa ho tayo ng ating pong summit, ng ating pong committee hearing uli, ay talaga hindi ho natin maiibsan ang traffic ho dito sa ating lungsod. Kaya tama ho yun, ipa-implement ho natin yung pong mga ordinansa. Kung halimbawa po ay nakalagay sa ordinansa, ito pong kalyeng ito ay bawal ang pumarada, sa along the National Highway, bawal ho ang pumarada. So let us tell the Executive Department, especially those who are manning the traffic situation in Lipa, na implement po ang ordinansa at i-furnish po natin sila ng kopya ho ng mga ordinansa
para ho lalo hong ipa-implement kaagad. Kasi kung tayo po'y gagawa kaagad ng control polling, eh dadagdag lamang ho tayo ng panibagong batas. Eh bakit hindi ho muna ipa-implementa kung ano yung batas na naandiyan at yun ho ang gawin? Salamat po, Mr. Presiding Officer. So kung wala na po, ang komitiba po ng transportasyon ay inaatasan na magkaroon po ng mabilisang committee hearing regarding po sa traffic. Privilege, the Honorable Maria Concepcion Hernandez Veloso is recognized. Magandang umaga po sa ating lahat. With the indulgence po ng ating mga kasamahan dito sa Sanggunian, I have 2 topics for my privileged speech. Una po ay ang aking pagbati sa kwerpo ng ating pulisya sa pagkakaroon po ng ating kauna-unahang SWAT unit. Ganun na rin po sa komitiba po ng ating Peace and Order sa paggabay at pag-alalay po sa ating kwerpo na ito upang masigurado po na pag dumating ho ang pagkakataon, nakakailanganin po natin ang puwersa nila at ang kanila pong tactical training ay higit po nating mabibigyan ng atensyon at ng resolusyon ang kung ano man pong kanilang may encounter na sitwasyon. Kaugnay po nito ay ang akin pong pagkukumpara ng mga existing na kagamitan ng atin pong SWAT sa iba pong lugar at ang atin pong pagre-rekomenda na sana po ay sa mga susunod po nating paglalaan ng pondo o sa paghahanap po natin ng ating mga pondo, kung ito'y wala pa, ay atin po sanang maibigay at makumpleto ang kagamitan sapagkat sayang naman po ang training, sayang din po ang pagbubuo po ng ating pong SWAT kung hindi naman din po natin mai-allocate o makukumpleto rin po ang kanilang mga kagamitan. Kabilang na po dito ang kanilang mobile car, ang motorsiklo, yung mga kinakailangang rifles, binoculars, radyo, helmet, gas mask, yung pong shotgun, yung pong battering gram na sinasabi natin, ballistic shield, yung pong mga harness, ganoon na rin ho ang kanila pong kompletong set ng uniforme. Harinawa po ito po ay maparefer po sa komitiba na makakapagbigay ng atensyon at makapaglalaan ng panahon upang ito po ay mahanapan ng kaukulang pondo at ganun din ho ay ma-prioritize ang pagbibigay po nito sa ating pong kwerpo ng SWAT. Yun po ang aking unang privilege speech, Mr. Presiding Officer. The matter is referred to the Committee on Appropriations and Peace and Order. Maraming salamat po. Ang aking nung pangalawang topic, sapagkat ngayon po ay 2015 na, ay di para naman ho sa ating panibagong taon, ay panibagong pagkalinga sa ating pong mga kasamahan dito po sa night market. Dito po sa ating mga na-establish na procedure ay mahalagang mahalaga na inilalagay po natin ang kapangyarihan ng pag-determine o pag-alam ng kung sino po ang miyembro ng night market o opisyal na miyembro ng night market sa tanggapan po o sa asosasyon ng ating pong Lipa City Night Market Vendors Multipurpose Cooperative. Bakit po natin ibinibigay ang kapangyarihan na ito sa atin pong pamunuan? Una, sapagkat mas nakikilala po nila kung sino po talaga ang opisyal na miyembro. Pangalawa, sila ho ang nakakakita sa gabi-gabi kung sino po yung sumisingit lamang at sino po talaga yung legal na nagbabayad ng kanila pong pwesto. At panghuli, para ho naman magkaroon ng tinatawag tayong self-regulation. Yung hindi na lamang po, lagi na lamang gobyerno ang magbabantay po sa kanila at sila po ay hinahayaan po natin na magkaroon po ng kanilang mga implementing guidelines at pagpapatupad upang madisiplina po nila ang mga miyembro nila na sa tingin po nila ay hindi naman po sumasang-ayon sa kanilang guidelines. Kaya ganun na lamang din ho ang ating pagtitiwala sa pamunuan ng Lipa City Night Market Vendors Multipurpose Cooperative into determining and certifying sino po ba ang opisyal na miyembro ng Night Market Multipurpose Cooperative. Kaya po ako'y nagulat na lamang nung tayo po'y nakakuha po ng isang kopya ng certification kung saan ang atin pong City Cooperatives Officer ang naglalaan po ng pagbibigay ng sertifikasyon kung sino po ang atin pong miyembro o bona fide member po ng ating Lipa City Night Market Vendors Multipurpose Cooperative.
Bukod po doon sa pagsacertify na siya po ay isang bona fide member o tahasang miyembro, ay kanya pa rin pong sinecertify na ito po ay nakakomply ng requirements ng full membership. Ibig sabihin, regular po nagbabayad, umaattend po ng meeting, nagbabayad siguro po ng juice ng night market, at ito pong sertifikasyon na ito ay ibinibigay para ho makakuha ng special mayor's permit. Ano ho ang magiging diferensya kung sakasakaling ito po ang magiging proseso? Taliwas po ito sa ating pong guidelines na inisyo po natin sa pangunguna po ng ating Konsehal Don Dinato. Kung saan nakasaad po dito ang Lipa City Night Market Vendors Multipurpose Cooperative ang magdidetermina kung sino po ang kanilang miyembro, sila ho ang magse-certify. At pag ho nabigyan ng certification na ito pong mga miyembrong ito ay talagang tahasan at tunay na miyembro, ay tsaka pa lamang po ito may isyuhan ng special mayor's permit. Kapag ho hindi nagtali ang membership, ay di pwede mong sabihin na ala ko na may pwede namang kumuha ng diretsyo, ay ba't pag ako susunod sa guidelines ninyo? Hindi ka po. Kaya ho harinawa po, ito po ay mabigyan ng agarang resolusyon na naka-address po sa ating pong City Cooperatives Office, kung saan atin hong ipinahihinto ang pagbibigay ng certification ng bona fide membership, at ito po ay kinakailangang kuhanin sa Lipa City Night Market Vendors Association. Maraming salamat po. The matter is referred to the Committee on Cooperative and the Committee on Local Economic Enterprise. The Honorable Linato is recognized. Mr. Chair, meron
pakipag-ugnayan sa departamento ng kagawaran ng interior at lokal na pamahalaan na may kinalaman po sa pagbubuo ng Local Poverty Reduction Action Team, na ito po ay nasa saad sa Joint Memorandum Circular ng DBM, DILG, DSWD at saka po ng NAPSI, na kung saan ay tayo po ay pwedeng maging beneficiary ng tinatawag na grassroots participatory budgeting process, na kung saan ay ito'y dating tinatawag na bottom-up budgeting upang tayo makatanggap ng pinansyal na tulong mula sa nasyonal na pamahalaan para sa pagpapaunlad ng kabuhayan, ng buhay ng ating mga kababayang less fortunate dito po sa lungsod ng Lipa. Ngayon po, isa sa requirement ng programang ito ay ang pagpapasa ng City Council ng resolusyon na ito ay ina-adapt ang grassroots participatory budgeting project process upang nang sa gayon ay mailaan natin yung pondo na naaprubahan ng NGOs dito sa lungsod ng Lipa at maisumiti din natin ito sa nasyonal na pamahalaan at tayo makatanggap ng ayuda mula sa kanila. Na hawak ko po dito, Mr. Presiding Officer, ang galing po sa kinreate na Local Poverty Action Team, na kung saan ito ay binubuo ng iba't ibang departamento ng ating bahay pamahalaan sa pangunguna ng ating City Mayor. Ang co-chairman po ay ang presidente ng Lic Fosca at ito po ay ipinrepair ng Pantawid Pamilya Parent Leader, sinang-ayunan din ng CSO at NGO sa pangunguna ni Mr. Jerry America. Ganun din ng Lic Fosca sa pangunguna ni Tatay Frank Pautagana at inaprubahan po ng Punong Lunsod. At ito po ay naglalaman ng paglalaan ng mga pondo. Kung ito po ay maipasa natin ang isang resolution adopting the grassroots participatory budgeting program, ay ang magmumula po sa lokal na pamahalaan ng lungsod ng Lipa, na ito naman po ay meron na sa pangunguna ng DSWD na nagkakahalaga ng 6 na milyon. At ang makukuha po natin sa lokal na sa nasyonal na pamahalaan ay 15 milyong piso. Ibig sabihin ay napakalaking tulong para sa ating mga mamamayan ang programang ito. Ito naman po ay nakabudget na sapagkat nakapaloob po dito yung mga programa, regular na programa ng DSWD para sa Sustainable Livelihood Program ng lungsod ng Lipa, para po sa social services. Kasama na po dito ang construction ng Center for Older Persons, construction of Center for Children in Conflict with the Law, then yun nga pong Sustainable Livelihood Program. Kasama din po dito ang Community-Based Management Information System at Rehabilitation of Vermin Compost Facility. So ito po ay napakagandang programa para sa ating mga less fortunate na mga kababayan dito sa lungsod ng Lipa. Na ito nga po ay sa bisa ng Executive Order number 06-2014 ng ating Mayor na kinikreate ang Local Poverty Reduction Action Team, ay nais ko pong magbungkahi, Mr. Presiding Officer, na magpasa tayo mamaya po ng resolution adopting the grassroots participatory budget and endorsing such to the national government agency involved. Mr. Presiding Officer. Refer to the Committee on Appropriations and Social Welfare. Privilege. The Honorable Hernandez Veloso is recognized. Mr. Presiding Officer, members of the Sangguniang Panglungsod, I wish to request for the suspension of rules to give way to the Secretary of the Night Market, Angelet Mangiat.
Any second to the motion? Seconded. Discussion? Objection? Rule suspended to accommodate our guests from the night market. Magandang umaga po sa lahat, sa ating pong mga konsehales at sa ating Vice Mayor Eric Aprica. Parito po kami bago po para sa isang liham at bago po kami patuloy na basahin ito o simulang basahin ito. Nais po lamang namin kayong bigyan ng updates. Ano po, ang Lipa City Night Market po ay muli may iluluhog sa inyo na po at na nagsimula pa noon na witness niyo ito noong November 10, 2014. Ano po, at dahil nga po dito sa mga kaganapan at pangyayaring ito, meron po kami ditong papel, ano po, na nagdadala o naglalaman ng mga petitions letter and petition letters and signature po na nagpababa sa aming Pangulo, dating Pangulo, ano po, na si Doji Ponte. Ano po, na sa bisa po at sa pag-exercise ng karapatan ng General Assembly ay pinagtibay po ang pagpababa nito noong December 18, 2014. Ano po? Gayon din po, nagpapasalamat kami kay Konsehala Concon, ano po, na minsan pa ay ipinaramdam niya sa amin ang karapatan na muli po ay maibigay o kami ang recognize ng bona fide members ng Lipa City Night Market bilang ang night market po ay independent and autonomous. Ito po ang aming liham. Sana po ay mapakinggan ng bawat isa sa inyo. Lipa City Night Market Vendors Multipurpose Cooperative, Peter Street, Barangay 5, Lipa City, January 6, 2014, to Sangguniang Panglunsod, through Vice Mayor Eric Aprica. Pagbati sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Sa pagbubukas po ng pinagbagong taon, muli na naman po kaming lumuluhog sa inyong tanggapan upang muling hilingin sa inyo na baka naman maaaring ipagsaalang-alang ang kalalagayan ng aming hanap buhay na kasalukuyang humaharap muli sa napakaraming suliranin. Ang kawalan ng kapanatagan ng loob na patuloy kaming makapagtinda sa kasalukuyan naming kinalalagyan dahil sa bawat araw ay palaging may nagsasabing patitigilin na muli kami katulad ng naganap noong November 8 at 9, 2014 na talaga namang pong nagdulot ng matinding takot at pagkaabala sa aming hanap buhay sa kabila ng katotohanang walang sapat na basihan ang pagpapipigil na ito. At muli, ang banta na ito ng pagpigil sa darating na January 21, 2015. Kami po bilang mamamayan ng Lipa ay naniniwalang nalabag ang aming karapatan, subalit mas pinili namin na ipagsawalang kibo ang nangyari. Bagkus, ipinagpatuloy na lang muli ang aming hanap buhay sa tulong ng inyong tanggapan. Ngayon ay muli namin itong pinangangambahang mangyari ng walang due process. Maaari nga pong hindi ganon kataas ang aming kaalaman ukol sa karapatang pantao. Pero batid namin na maging hayop man ay may karapatan. Kami pa po kaya ang wala? At base sa aming mga napapanood sa TV, ang mga dinedemolish na squatters ay dumadaan sa masusing pag-aaral at tamang pagsangguni sa mga taong apektado. At higit sa lahat, may maayos silang paglilipatan bago isagawa ang demolusyon. Subalit kami ay nagugulat at sa biglang desisyon na pagpapatigil at pagpapalipat sa amin nang hindi man lamang kami kasamang nag-aral sa lugar na paglilipatan. Minsan kaming pinulong ng isang member ng komitiba na si Mr. Ramelo Mendoza at ang kanyang sinatinig. Pumunta siya sa aming harapan upang ipahayag ang kanilang plano at hindi upang alamin ang aming kagustuhan. Ito nga po ay may kinalaman sa sinusulong nilang sectioning noon na napag-alaman din namin hindi pa naman dumadaan sa inyong tanggapan. Nabanggit po namin ito dahil sa pakiramdam namin ay mula pa ng sang-ayon namin ang usapin ng sectioning,
Subalit tutulan ang pagbabawas ng sukat nito o ng bawat stalls nito ay biglang paglipat na lamang ang aming kinaharap. Sa kabila ng katotohanan at lubhang nakapagtataka, lalo na ang paglilipatan, hindi po ba nakapagtataka, lalo na't ang paglilipatan ay maliit at hindi angkop sa aming hanap buhay? Ikinagugulat po namin ang patuloy nitong paggigiit na ilipat ang night market sa Barangay 4 sa kabila ng pahayag ni Mayora Bernadette Sabili na nung kami makipagpulong sa kanyang opisina noong November 6, 2014, na ito ay personal nilang binisita at nakita nila na medyo maliit nga para sa mahigit na 200 magtitinda. At bilang kayo po ang gumawa ng Night Market Committee, nawa po ay pag-aralan ninyong muli ang mga bumubuo nito at ang kanilang mga pagkilos. Maaari nga pong sa National Road Code, ang kalye ay permanenteng daanan at hindi tindahan. Subalit, dahil sa isang ordinansa, kami ay naging legal na makapagtinda ng kaunting oras kumpara sa prutasan at gulayan na kasalukuyang umuokupa sa Esteban Mayo araw at gabi at permanente nang hindi madaanan ng mga sasakyan. Ito po bang ilang oras na hinihingi namin ay lubhang kabigatan sa inyo? Samantalang mahigit 200 pamilya ang umaasa sa hanap buhay na ito. Mas madali po ba talagang makita ang maliit at iilang kapintasan ng isang sitwasyon kaysa kapakanibangan nito? Sa ilang taon po na ibinigay ninyong pagkakataon sa amin, ay ilang mga anak na nakapagtapos. Maraming pamilya na po ang 3 beses na nakakakain. Maraming tahanan na rin po ang naipasaayos. Maliban pa po dito, ang night market ay may tuturing na income generating project. Nakakaambag po ito na mahigit 2 milyong piso taon-taon mula sa ticket at special permit. Bakit po ba hindi na lang natin solusyonan ng kaunting aberyang idinudulot namin sa kalye? Bakit po hindi ito ang pagtuunan ng pansin ng committee kaysa patayin ang aming hanap buhay? Ano po ba talaga nagdudulot ng traffic tulad ng pinag-uusapan nyo kanina? Hindi ba't ang ilang illegal vendors na maaga pang nasa lansangan? Kailan ba ibinato sa amin ang usapin ng trapiko? Hindi ba't nang simulan ang permanenteng pagpatay sa kalye ng Esteban Mayo at masaraduhan ang lagusan ng mga sasakyan? Bakit nga ba ang sikip at sinasabing kahit fire truck ay hindi makakalusot kung magkasunog? Hindi ba't ang mga illegal vendors din na nagtitinda at umuuko pa sa gitna na nilalakaran ng mga tao sa gitna ng night market? Sa aming pong pagnanais na mapanatili ang aming hanap buhay, ay pilit kaming sumunod dahil sa ilang pagkakataon ay natapakan kami. Tulad ng pagpapahinto ng gasol, pagtubos ng barangay business permit, 2 araw na pagpapahinto ng pagtitinda, at maging ang paglalabas po ng 15,000 pisong pondo para lamang sa kanilang sinasabing sectioning. Subalit ang lahat ng ito ay hindi man lamang dumaan sa inyo o kahit nag-public hearing man lang. Kung hindi pa kami ang mismo ang luluhog sa inyo para mapag-aralan ang mga bagay na ito. Gayon din naman po, ay patuloy namin ginagawan ng paraan ang ilang pangamba ng lugar na aming nasasakupan. Tulad po ng paggamit ng battery upang maiwasan ang sunog dulot ng kuryente, ang walis tingting at dustpan project para sa kalinisan. Nagtayo na din po kami ng mga marshals para sa kaayusan at kapayapaan. At ngayon nga po ay patuloy kaming lumilikom ng sapat na halaga upang makabili ng fire extinguishers. Handa po kaming sumunod tulad ng mga una na naming napahayag sa inyo. Basta po ito ay makatao at naaayon sa ating batas.
At sa tindi po ng agam-agam at pangamba na idinudulot ng usaping ito, ilan na po sa aming mga kasamahan ang sinamaan ng lasa. Ilan na po ang dumadaing pa na sa tuwing makikita nila ang kanilang mga anak, ay nangangamba na posibleng hindi na sila makapagtapos ng pag-aaral. Dahil sa kasiguraduhang malaking struggle at pag-a-adjust ang kailangan na pagdadaanan sa paglipat na ito. Maawa naman po kayo sana sa amin. Lahat po kami ay dito lamang umaasa sa night market. Nawa po, sa pamamagitan ng liham na ito, kami ay inyo pong patuloy na suportahan at huwag bitiwan. Ito po ang aming kahilingan mula sa Lipa City Night Market Vendors Multipurpose Cooperative. Maraming salamat po, Mr. Presiding Officer. At ito lang po lahat. Maraming salamat din po sa representative ng Night Market sa inyo pong paglalahad ng inyong mga problema at yung pagbabanggit po ng mga bagay-bagay na hindi po nakakadating o hindi po napapaabot dito po sa Sanggunian. The Honorable Linato is recognized. Mr. Chair, ay lubhang naunawaan po natin ang kanilang pinarating na hinaing sa pagkakataong ito. At tayo ay bilang dating chairman ng Committee on Local Economic Enterprise ay nagpasa nga din po tayo ng isang ordinansa na kanilang hinihiling din noon na kung saan ay para magkaroon ng isang departamento o magkaroon ng giya ang pagkakaroon natin ng night market dito sa lungsod ng Lipa. At ito po ay kanilang sinang-ayunan, kagaya ng nabanggit na ito ay merong guiding principle at may night market committee. Subalit ang Sangguniang Panlunsod ay hindi na po nagkulang sa mga bagay na yan. Siguro po ay kung meron na naging pagkukulang ay sa implementasyon ng ating ordinansa. Ano po? Na naglalaan ng mga bagay-bagay na nabanggit. Tulad po ng naturan kanina na kaunting oras lamang ang hinihingi ng Night Market Vendors Association sa paggamit ng P-Torres. Di po ba? Na sinasabing kung bagamat ito hindi nga permanenteng kalsada, ay kaunting oras lamang. Na meron pa po tayong mga sinight na mga ibang lugar na nasisilip natin na bakit hindi silipin, na illegal din naman, at ang bagay na ito. Sana po ay huwag tayong magkaroon ng kaisipan na kung merong ipinapatupad sa atin, ay huwag po nating silipin ang ibang bagay. Sapagkat meron pong tamang aksyon na dapat gawin sa kanila. Ano po? Hindi po yun laging kaugnay ng pagpapatupad at ng pagkakaroon ng Lipa City Night Market Vendors dito po sa kalye ng P-Torres. Sana po'y maihiwalay natin yung ibang issue doon sa inyong issue. Tama po. Sana po'y mai-set natin yon sa ating isipan. Huwag po tayong maging parang bata. Bakit yun? Meron. Bakit yun? Meron. Kami, wala. Yun po ay ugali ng Pilipino, yung crab mentality na tinatawag. Tama po ba? Ano? Yung nagkikipagsilipan ng butas ng iba. Ano po? Hindi po tayo lalago pagka noon ang ating isipan. No? Sapagkat noong nakaraang December, kayo na rin po ang nagsabi dito na kayo ay pumapayag na hanggang December 31. Kami po ay hindi pumapayag sapagkat hindi yun ang nakasaad doon sa ating ordinansa. Subalit sa inyong naturan dito, ay kayo ay pumapayag na hanggang December 31. Ang inyong pinakiusap po sa amin at ating napag-usapan, kayo po, ang hinihintay po namin, kayo ay magbibigay ng rekomendasyon sa amin na bago mag-December ay bibigyan nyo kami ng rekomendasyon na maghahanap kayo ng lugar na inyong lilipatan. No? It's either governed by the city or by yourself. Wala po akong nadinig na lugar na inyong paglilipatan.
mula sa inyong pamunuan. Na kung saan ay sabi po ninyo, ay sa lalo't madaling panahon, ay dadalhin nyo sa City Council. Dahil ang sabi namin, buo ang aming pagsuporta. No? Kung saan man kayo lilipat, ang sabi pa nga ng ating kagalagalang na Vice Mayor, bilang cooperative, magbibigay pa kami ng dagdag pondo para sa inyong kabuhayan. Di po ba? At sa pagsisimula muli, sa lugar na inyong pipiliin, kung ito man ay pampubliko o pribado. Dahil ang nais ninyo ay invoke na yung inyong pagiging isang independent na kooperatiba. Di ba? Dahil kung kayo independent na kooperatiba na, hindi na kayo pakikialaman sa sistema kung saan kayo dadalhin ng lungsod ng Lipa. Yun po ang ating napag-usapan dito. Hindi po ang pinag-usapan natin ditong nakaraan ay yung hihingi ng reconsideration after a while. No? Na ngayon po ay mukhang ayaw nyo na uling dun sa tema ng nadinig ko kanina, correct me if I'm wrong, yun po yung naabot ng akin dahil ako po lumabas, saglit, na para bagang kiniklaim pa rin natin na dapat ay sa P. Torres pa rin tayo. Ano po? Na ang dugsong pa rin natin sa usapin ng trapiko na sa lungsod ng Lipa. Ang atin po ditong pinag-uusapan ay yung lugal na inyong pagtitindahan. Ano? Sa amin, kung hindi kayo siguro nakipag-usap noon, ang inyong pamunuan during that time, na yung December 31, actually, sinasabi nga namin na wala kami, ayaw namin yan. No? Dahil ang amin ay yung ordinansa ang nasa sa amin. Hanggat walang nire-rekomenda ang Night Market Committee dito sa lungsod ng Lipa, na lugar na inyong paglilipatan, ang inyong lugar ay sa P. Torres pa rin. Wala kayong ibang lugar kundi P. Torres unless otherwise, sabi ng ordinansa, ang committee ng night market ay magrekomenda ng permanenteng inyong pupuntahan. Tama po ba? So yun po ang aking natatandaan sa ating mga naging usapan. At wag po kayo mag-aalala. Ang Sangguniang Panlunsod, kung anong mas makakabuti sa inyo, at mas makakabuti sa buong lungsod. Na walang sino man na nagkakaroon ng agam-agam. Sa sino man. Kasi dapat po talaga yung paghahanap buhay, talagang walang agam-agam. No? Para kayo ay may peace of mind na rin. Kung kayo dito na kayo for life. Kasi sinasabi ko lagi sa inyo, kahit pa i-contest ninyo, na kaunting oras lamang yung hinihingi ninyo. Baka pag bumalik tayo sa original na ordinansa, kundi ako nagkamali, 47 lamang ang dapat na membro na ng night market na yan. Ilan na po kayo ngayon? Di ho ba? Kung babalik tayo sa original na sinasabi nyong binigyan kayo ng karapatan na magkaroon ng night market dito sa P. Torres, kayo po ay 47 lamang na binibigyan nandun sa ordinansa. Pero ginalaw pa po ba namin yon? In-invoke pa po ba namin yon? Kahit kayo 200 mahigit na, tama po ba? Di ba? Hindi na ho namin pinakailaman yon. Dahil sa pag-unawa na ang bawat isa na may naghahanap buhay. Tama po ba? Sana naman, kagaya ng boxing, Huwag tayong isang boksingero na ayaw masusuntok. Dahil kung ikaw ay naglaro ng boxing, asahan mo, masusuntok ka rin. Tama po ba? Pero hindi naman suntukan ang gagawin natin, kundi tulungan. Tama po ba? Tama po ba? Okay. So sa punto pong ito, sana'y nauunawaan nyo rin yung merito ng ordinansa. Na yan na may matagal na nating naresolba, pinag-usapan at tinanggap ng lahat. Tama po ba? Okay. Ngayon, kung extension at kung may naghahanap, naghihintay pa rin po ang Sangguniang Panlunsod na kung meron kayong suhestyon na magiging permanente na. Dahil sa ordinansa po, ang P. Torres ay napakaliwanag po na nasa ordinansa. Sa pool, doon po sa 2008, ito ay temporary na lugal na kung saan kayo po ay pinapahintulutang magtinda. Ang bilang nga po ng vendors noon ay 44 lamang.
inunawa ng syudad, kayo po ay dumami na. Ano po? Sana po naman ay wala tayong samaan ng loob. Ano? Kung ang napupunto namin dito ay yung merito ng ordinansa. Sapagkat yung ordinansa pong yon, matagal nyo nang sinusunod, matagal nyo na ring alam. At napagkasunduan na po natin yon. Na-resolve na po natin yon. Ano po? So siguro kung meron kayong ngayon na mga solusyon na ibig ko sabihin ay magiging permanente nyo ng lugar para hindi na tayo laging may agam-agam. Makapagsimula muli kung magsisimula muli doon sa pupuntahan yung lugar. Ano ho? Makapagsimula muli. Kung bagamat sasabihin natin hihina o lalakas o maganda talaga yung lugar, ay di sabi nga po namin, kayo na po ang maghanap ng lugar na tamang-tama sa inyong panglasa na bagamat magkaroon ng transition ay madaling makakabawi, madaling makakabangon. Kagaya po ng naging usapin dito sa Grand Terminal. Napakatindi po ng sinasabing mahirap, hindi pwede, hindi tama. Pero ngayon, parang sila'y nagpapasalamat pa. Ano? Dahil mas naging maayos. Yung ospital ng lungsod ng Lipa, ang dami nagsasabi, hindi kaya ng lungsod yan. Kailan kakayanin ng lungsod? Pero ngayon, napakarami na ng naseserbisyuhan ng mga kababayan natin na dati nakukulong sa mga ospital na pribado. Hindi makapagpagamot, hindi makapagpa-check up dahil walang pera. Ngayon, meron pang mga senior citizen, sinusundo pa sa mga barabarangay, dinadala sa ospital, ibinabalik, may baong pambigas. Di po ba? Mga pagbabago. Minsan may kurot sa ating dibdib. Pero, baka naman yung kaunting kurot na yon, ay mas marami ang tuwang may dulot sapagkat meron na kayong peace of mind sa inyong magiging tunay na lugar at permanente habang buhay na. Wala nang liligalig sa inyo, wala nang magpapaalis dun sa lugar na yan. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Kung meron pa akong gusto magsalita, kung wala na po, urgent matters. May gusto po magsalita? Sige po. Magandang hapon po ulit, Presiding Officer at sa ating mga konsehal. Sasagutin ko lang po ng konti yung kay Konsehal Don Linato. Konsehal, pasensya na po. Ito po kasi yung katotohanan na nangyari na nakaraang taon. I-update ko lang po kayo. Kung i-refresh po natin at bubuksan ulit natin ang nakaraang record, hindi po kami ang nakipagkasunduan na hanggang December 31 lang po kami. Kaya po kami ay umabot sa pagkakataon ng membro na po. Ang halos 200 naming membro na po ang nagpababa sa aming pamunuan dahil hindi niya po nai-represent at naihahatid ang tunay na damdamin at kalagayan ng lahat ng nakararaming kasapi ng Lipa City Night Market Cooperative. Hindi ko po pahahabain kasi po gusto ko sagutin yung sinabi ni Konsehal Linatok na 47 lang po ang night market dating membro. Yung po ay nung hindi pa po cooperative ang night market. Nag-start po kami 82. Kasi po, pag 47, hindi ako kasali. Number 82 po ako Di wala po ako sa inyong harapan. Ito po yung ginagawa lang ho naming light. Tapos, gusto ko rin pong bigyan liwanag yung pagkakakumpara po namin sa ibang nag-occupy ng kalye. Gusto ko pong iparating sa inyo na hindi ito yung form ng crab mentality. Ang amin po ipinapakita rito ay comparison, kagaya po ng pagkakakumpara nyo sa pagbatikos ng hospital na yumabong or ng Grand Terminal na ganoon din po. Yung amin po ay hindi naman po siya pagsilip sa iba na nakikinabang. Pero kung titingnan nyo po, kami po kasi ay may ordinansa. So kung i-compare sa kanila, sino hubang mas legal na umuuko pa ng kali ngayon? Yun po yung mga konti lang ang nasundot na hindi mo nakakaranas ng sinasabi nga niyang hindi po pwedeng, wari ko po sa aming kalaman at sa pag-aaral at pag-obserba, sir. Wari ko po sila yata ang mga tao na hindi nakakatikim ng suntok sa boxing na ito. Wari ko po kasi kami bugbog na. Pagod na nga ho kami. At saya na rin sana kung
paulit-ulit na nagre-represent ng aming tunay na damdamin. Nakakalungkot po ang usapin ito, hindi lang sa aming hanap buhay. Nagkawatak-watak po kami mga kasapi dahil meron akong mga kumagat at tumalon sa patag. Kumbaga, isinipti na ang sarili nila. Kinalimutan na po ang mga taong ito. Sumasamahin naman talaga lang sa gabi-gabi. Lagi na lang may napunta at nagtatanong hanggang kailan gaho ito talaga. Ang aming pinagdadaanan ito. Yun yung paglipat namin, nagpunta rin mo kami sa Barangay 11. Kami ay nakipag-usap at saka sa Barangay 6. Wala pong existing na contract pero wala akong gustong tumanggap sa amin. Saan gaho kami pupunta na angkop sa aming hanap buhay? Pasensya na ho kayo at kami talaga pagod na, hirap na rin ho kami. Yun lang po, salamat. The Honorable Linato is recognized. Kaya nga po yung binabanggit ko kanina, yung original na ordinansa natin. Di ho ba? Na yung 47 po, yung 47. Di ho ba? Ngayon, yun nga pong kaya nangyari yung pagko-kooperatiba dahil ito'y dumami na. Tama po ba? Di ho ba? Ayan. Kaya po sana, yung aking pagkukumpara, ay positibo. Yung nangyari sa Grand Terminal, yung operation ng ating ospital, ay positibo. Hindi ko ho sinabi doon yung negatibo na magiging epekto noon. Pero yun po ang sinasabi natin na huwag natin tingnan yung iba. Ang intindihin natin yung ating sarili. Dahil alam nyo, sa isang nakikinig, kagaya ng Sangguniang Panlunsod, di ho ba? Dininig namin at kami ang patuloy na dumidinig sa inyo. Tama po ba? Kaya kung tayo magbabatuhan pa rin, baka mawala na kayong kakampi. Di ho ba? Ayan. Ang aming pinapaliwanag dito ay yung nakipag-compromise sa inyo noong December 31 ay opisyalis ninyo noon pa yun. Di ho ba? Hindi pa sila napapatalsik. Kaya nire-representa pa nila kayo. Ayaw nyo man, nire-representa nila kayo. Tama po ba? Kaya yun ang pagkakaunawa namin. Dahil sila ang inyong pangkasalukuyang opisyalis noon. Di ba? So, ibang usapin ngayon na sinasabi nyo, hindi na sila ang inyong opisyalis ngayon. Kaya nga po, noon po ay medyo nakakalito rin sa tunay na buhay. Dahil merong Pangulo, hindi nakakapagsalita dito sa atin. Paminsan-minsan lamang. May nagsasalita na iba. Kaya siguro, ayusin nyo ng husay. Na ngayon na kayo ay sinasabi nyong naalis nyo na yung hindi sumasang-ayon sa inyo, hindi nire-representa kayo. And let's go back to the issue. No? Let's go back to the issue. No? Ayan. Kasi kung lagi nyong magbubutasan tayo dito, ayan, ay kami po pwede ditong kung sasabihin ninyo, ay hindi na namin kayo dadalhin sa susunod na eleksyon, ay sino ngayon ang may masamang intensyon? Di ho ba? Ayan. Kasi yun po ang laging agam-agam ng mga nanunungkulan. Kaya laging susunod at susunod sa mga nakikiusap. Tama po ba? Dahil gusto'y mapagbigyan lahat. Gusto mapagbigyan lahat. Kaya po kami dito umiisip din ng pamamaraan kung paano makakatulong sa inyo. Hindi po tayo nagboboxing dito na naghahanap kung sino yung nasusuntok at hindi. Di ho ba? So ang atin ho dito ay sabihin ninyo, ang inyong prayer. Yung amin nung pinagbasihan ay yung ating huling usapan noon pang Disyembre. Tama po ba? Okay, so ngayon may bago kayo, ihatid ninyo sa Sangguniang Panlunsod ang inyong hinihiling. At muli, babalik tayo sa pag-iimplementa ng ordinansa. Kung ano yung nasa ordinansa, yun po ang ating susundin. Wala hong sino man na po pwedeng mag-issue ng kahit anong order na hindi muna tatalima doon sa ordinansa na meron ang syudad.
Tama po ba? Kahit ang Pangulo siguro ng Pilipinas, hindi maaaring magsabing, hindi na kayo po pwede dyan sa Pitores, sapagkat ang tatanungin ng Presidente ng Pilipinas, ano ang governing ordinance sa inyong pagtitinda diyan sa Pitores? Yung ordinansa na ating pinasa. Ano ang venue natin? Temporary ang Pitores hanggang sa mga oras na ito, Mr. Presiding Officer. Comment lang po from the chair. Kasi po ay lagi po nga dito kayo naghihinga ng inyong mga hinaing at problema. Pero kita naman po ninyo, sa tono po kasi ng salita ay parang may problema pa ho ang mga konsehal. Ay lahat naman ho ng dapat gawin at tama at legal na ginawa ay ginagawa ho ng ating sanggunian. Pero okay lang din po yon para at least ay marating din inyong dahil iparating. Ang gusto ko lang humalaman ay sino po ba talaga ang Pangulo. Kasi po nagsalita po kayo na na siya daw po ay hindi daw niya nire-represent ang sinasabi ng Pangulo. Samantalang magkakasama ho tayo sa loob. Siya tango pa ng tango na nagsasalita ng Board of Directors. Kaya ngayon sabing hindi. Kaya nalilito ho kami. Paano kami makakatulong kung hindi ho namin alam kung sino kausapin? So baka ho sa inyong hanay ay may parating nyo sa amin sa sanggunian kung sino ho ba talaga. Dahil hindi naman ho namin pwedeng hulaan dahil kung sino ho talaga ang dapat na nagsasalita para sa inyo. Kung gusto niya talaga namin kayong matulungan ng husay, paalam niyo sa amin kung sino ang dapat kausapin. Sino pa ang gustong magsalita? Di Tita Patsy, you're recognized. Mr. Chair, magandang hapon po. Sa lahat po ng aking kasamahan at sa lahat po ng na nandito. Mr. Chair, nung ako po I took over the Committee on Local Enterprise, ay medyo nakita ko po na ang night market ay medyo magulo. Kaya po ang ating pong sanggunian, para po maayos po lahat yan dahil hindi po nila alam kung kanino magbabayad, kung ano po ang gagawin. Nagrereklamo po ang fire department sa akin. So, ang sanggunian po ay nag-create ng Night Market Committee na kasama naman po, marami po, ang kasama po dan ay ang inyong lingkod, ang ating pong office ng ating mayor, ang mga sa permits at lahat po. Kasama rin po ang sa miyembro ng Night Market Committee, ang presidente at ang ating pong uma-attend din po sa meeting namin yung kanina na nagsalita. So, inayos po ng Night Market Committee ang mga problema po. Ang ating pong punong lungsod ay concerned lang po not only sa peace and order, sa traffic, at sa night market din po. Kaya po, nag-isip po ang ating punong lungsod at naghanap din po ang ating punong lungsod ng permanent place. So, para sa kanila po. At sumang-ayon naman po ang representative na night market. So, ngayon po hindi po namin alam. Last week, nag-meeting po ang Night Market Committee. Inimbita po ang inyo pong member na uma-attend po. Hindi naman po nyo sinabi sa amin kung sino po, kung na nagpalit po kayo ng presidente, kung sino po na kayo po ay nag-meeting. Kaya po, ang pag-meeting po ng Night Market Committee ay tuloy-tuloy po. So, inaayos na po namin at ako po siguro at makikipagpulong po ako dahil nung nag-meeting po ang Night Market Committee, wala po ako. So, ako po ay makikipag-meeting muli sa office ni Atty. Latido para po iayos namin at ng iba pong member ng committee kung ano po talaga ang dapat gawin. Dahil alam po namin na ang night market sa Barangay 5 ay temporary lang. So yan po ang pinag-uusapan po namin at siguro po mapafinalize po at ang inyo pong lingkod ang magsasabi po dito sa sanggunian kung ano po ang final. Okay po. Paul Katipon is recognized. So, maliwanag na ho sa ating lahat yung, baka hindi ho kayo, yun ang kaninang statement ni Consiel Dolinato ay pinaliliwanag ho sa ating lahat na hindi ho sanggunian sa madaling salita ang inyong kalaban.
Ang sanggunian ho yung kakampi. At sa sanggunian din ho, magsisimula kung yan hong inyong night market ay paamyendahan ng mayor para maalis yun doon sa ordinansa, aamyendahan ho. Sa sinabi ho ng Tita Patsy, sila may nakakaharap ng mga representative ninyo. At ito ang ating Vice Mayor, madalang ho itong magsalita at makising ito sa discussion. Sabi ho niya yung tamang-tama ho para sa inyo. Pinakamaganda ho ay tayo uuwi. At pagdating ho natin, maski ho pamaya pagka-John, mag-uusap kayo, sino ka ho talaga yung representative na uupo do sa committee ng market ni Tita Patsy para hindi ho magulo. Sa tingin ko, ramdam ko din ay wala ho konsihal na may ayaw, na kayo paalsin doon, wala naman ho. Ang atin lang ho, para maliwanag, yun ho yung tunay na representative. Nagsabi na ho ang Vice Mayor, kayo ay magtalaga ng inyong tunay. Kung yun hong dating presidente, talagang iniyawan ninyo, ay di may impeachment. May record ho kayo dapat na yun ay pinalitan na ninyo at check siya ho nyo isubmit sa Tita Patsy na kayo matulungan. Huwag ho yung mami-misinterpret bawat konsyal din eh. Baka ho kayo ay nagko-comment ho din eh nang hindi ho ninyo naiintindihan, ay kayo ho ay tinutulungan ng bawat konsyal at nagbigay na nga ho ng statement ng Vice Mayor na hindi ho namin alam kung sino ang tunay yung representative doon sa kay Tita Patsy Committee. Kaya ho, pinakamaganda, Mr. Chairman, so kung wala na ako, I move to adjourn. Before the adjournment session na meron, the Honorable Linato is recognized. Nais ko lamang pong ulitin ang nasa Section 3 ng ordinance na ito po ay reviewed na rin po, na-review na rin po ito ng Sangguniang Panlalawigan. Ang ordinansa pong ito na pinasahan na rin po nila ito ng kaukulang concurring resolution. Kung kaya po ito ay napakatibay na at should be in full implementation. Nais ko pong basahin ang nasa Special Ordinance number 172014, Section 3, Night Market Site. Ari po ha, ang night market site ay walang iba kung hindi ang nasa ordinansang ito. Ang binabasa po dito, P. Torres Street, from the corner of CM Recto Avenue to V. Malabanan Street and A. Mabini Street shall be closed from 6:30 p.m. to 2 a.m. daily. 6:30 a.m. Ano ho? Hindi ho alas 5, hindi 5:30, hindi alas 6. 6:30 p.m. to 2 a.m. daily to serve as the temporary site. Ayan ha, maliwanag po. Temporary site of the Lipa City Night Market until a more appropriate venue. Ha? Appropriate, tamang-tama, akmang-akma. Ano ho? Shall be determined through the passage of an amendatory ordinance. Mapapalitan lamang po ang venue na yan kapag merong amendatory ordinance. Wala pa pong pinapasa ang lungsod ng Lipa sa pamamagitan ng sanggunian. Tama po ba? Ito pa po, yung sinasabing mga illegal vendors outside the night market. Ang sinasabi po dito sa Section 3, all sidewalk vendors plying all kinds of trade along city road other than the foregoing site. Yung pong nabanggit, yung P. Torres, B. Malabanan, A. Mabini, yung lahat ng nagtitinda na sidewalk vendors outside doon are not allowed. Maliwanag po, ang sanggunian, panlunsod, hindi tinotolerate po yun. Ang sabi ko nga po sa inyo kanina, yung pagkaka-implementa ng ordinansa ang may problema. Ano? Kaya po, full support pa rin ang sangguniang panlunsod sa inyo sapagkat wala pa po kaming ipinapasang amendatory ordinance na paglilipat sa inyo. Salamat po. The Honorable Mendoza is recognized. Mr. Presiding Officer, narinig ko po yung sinabi po ng ating pong konsihal na ang ordinansa po ay siya pa rin po ang ipatutupad hanggat hindi pa nababago o hindi pa napapalitan o hindi pa naamendahan.
Ang aking pong tanong po lamang ay bakit po hindi sila ma-issuehan ng kanila pong permit para ho sa pagtitinda ho doon. Meron ho pala tayong ordinansang ipinatutupad. Ang sabi po ho sa kanila ay hanggang 21 daw lamang po sila ng Enero. Bakit po may mga specific dates na nakalaan na sila po ay nababanggit at bakit hindi po nabibigyan ng permit po ang ating pong night market? Ganong wala pa naman po pala na amending ordinance o guidelines na panibago para ho sa night market. The Honorable Katipon is recognized. So para ho may pagliliwanag na ho sa lahat, sabi ko, una ayusin ho nila Mr. Chairman yung kanilang Board of Directors, isumite kay Tita Pache. Sa Lunes ho, akin ang pinakikiusapan ng atin hong kagalang-galang na committee chairman na imbitahin ho natin dito si Ramil Mendoza sa open session sa Sanggunian. Para ho maliwanag, may tanong ko si Consiel Bibong na bakit hindi na-issue ng mayor's permit na base ho sa isang ordinansa ay in aid of legislation, I'm requesting the presence of Mr. Mendoza for clarification kung ano ho talaga ang nangyayari ho dito sa night market. Dahil ito ho ay masamang itsura na kayo ho'y laging narinig at kami naman ho'y kasama ninyo ay tayo ay wala man ho mangyayari. Yun ang tamang tao na siya ho nating mapakinggan kung ano hong gusto niyang gawin sa night market talaga, Mr. Chairman. Mr. Secretary, please send an invitation to Mr. Ram Mendoza sa ating pong next session. The Honorable Makasayat is recognized. Mr. Chair, siguro po napakarami na pong napakinig na nagsalita at nagpaliwanag ng ating pong mga konsehal sa ating pong mga taga-night market. At gaya nga po ng nasabi ng ating ni Vice Mayor ay magkakaroon po ng patawag, magkakaroon po ng pagpupulong. Ito lamang po yung gusto ko pong ipaalala po sa lahat po ng ating mga taga-night market. Unang-una po, ang gaya ng sinabi ni Consel Nilo, hindi ho ang sanggunian ng inyong kalaban. Sa katunayan, may mga date dati nung December na ibinigay, pero dahil nagsama-sama ang sanggunian, ito po yung nagawa natin ng paraan. Pero atin din hong tandaan nung nakaraan, meron din tayong mga binanggit na salita, meron tayong mga binitawang salita na pinanghawakan din po ng ating sanggunian. Na siyempre ho, pag kayo may mga pinanghahawakang salita dito po sa ating sanggunian, binibigyan po namin yan ng weight. Nagsabi ho tayo may mga options na mga pinagpipilian, nandyan na ho tayo. At yung mga date na bago ho natin yan. Pero that's aside the issue. Kami po dito, kung ano po ang nado sa ating batas, yan po yung ating sinusunod. At sa katunayan nga po, parang nga hong pumikit na lamang po mata dahil sinabi nga po ni Consel doon, kung ating ordinansa ay strictly nating i-implement. Pakinggan niyo po, kung ang ating ordinansa, kung ating pinagbabasihan ay yung sinasabi ang ating ordinansa, ang ating strictly na i-implement. Yung panimula, dahil hindi, gaya na sinabi kanina, wala pang amendatory ordinance. Hindi pa nababagong ordinansa. Ibig sabihin, kung sino lamang yung pinayagan nung una, ayun din lamang po ang dapat nakatayo dyan. Yung po sana ang ating itatatak po sa ating isipan dahil kakampi nyo po at pinagbibigyan at ginagawa po ang para makabubuti po sa inyo. At dahil nga po naiintindihan namin kung ano po ang inyong sitwasyon, ginagawan po natin ito ng paraan. Pangatlo po, nakita ho natin sa ating ordinansa at kung tayo doon titigil, doon sa ating nung daan, hindi po mangyayari na magiging permanent ho tayo diyan hanggat doon tayo sa kalye nakalagay. Dahil kahit ho anong batas ang ipasa ho natin dito unless babaguhin natin ang classification ng daan, hindi pwedeng maging permanent ang paglalagay ng mga tindahan sa isang daan. Dahil gaya sinasabi ko, daan pa rin po iyan. Ito po kasing pinag-uusapan po dito sa ating sanggunian. Ito po yung marami pong binanggit si Consel Don Linato kanina. Minsan po ay may misinterpret po natin. Na sinasabi natin si Consel, baka sinasabi ni Consel Don ay kailangan tanggalin ang ating mga night market vendors dun sa ating night market. Hindi po. Alam niyo po kasi, kung ang gugustuhin po natin ay ang kapanatagan,
ng ating kalooban, ay kailangan po magkaroon tayo ng isang batas o lugar o kung ano man po mapag-uusapan na ito po yung mapag-aagrihan ng lahat na wala po tayong agam-agam. Pero tandaan po ninyo, dahil batas ang ating pinag-uusapan at classified ang inyong pinaglalagyan na daang kalye, hindi po magiging permanente at kahit ilang taon, ilang dekadang taon ang dumaan, ay lagi po tayo magkakaroon ng agam-agam at taon-taon na ito'y ating magiging problema. Dahil at the end of the day, ang ating pong kinakatayuan ng ating mga tindahan ay daan pa rin. Magiging lamang pong permanente kayo diyan at hindi po kayo magkakaroon ng agam-agam pag hindi daan ang inyong kinalalagyan. Hindi ko sinasabing sa ibang lugar, pero yung inyong pitores na kinalalagyan ho ngayon, magiging permanente lamang at magiging wala kayong kaagam-agam diyan kung yan ho ay hindi nadaan. Pero yun ho ay mga realidad na kailangan ho nating harapin dito po sa ating mga pinaglalaban. Gaya nga po na sinasabi po ni Consel doon, syempre pag tayo may sumuntok, hindi ho natin hindi expect na hindi babalik sa atin. Dahil sa bawat pagbabago na ginagawa, meron ho yung mga reaksyon. Ito po sana lamang yung ating pong tatandaan. Dahil gusto ko lang po ito pong itatakpo natin sa ating isipan, hanggat daan ang ating nilalagyan, kahit 10 taon, 20 taon, maayos man yan ngayon. Taon-taon ho at araw-araw, kayo pa rin may agam-agam. Dahil at the end of the day, daang kalye pa rin po ang inyong kinalalagyan. Yun lang po, Mr. Chair. Maraming salamat po. So, will session resume? The Honorable Linato is recognized. Urgent matters. Mr. Presiding Officer, with due respect, I would like to request for an authority to the chairman of the committee where the resolution, where the topic regarding the creation of local poverty reduction action team, kindly give me authority. Granted. Granted. Mr. Presiding Officer, I move that we pass a resolution adopting the grassroots participatory budget for the implementation of the local poverty reduction action team pursuant to the joint memorandum circular number 5 series of 2014 of DBM, DILG, DSWD, and NAPSI, and endorsing the same for third and final reading. Any second? Seconded, discussion, objection. Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final. I'm declaring a 5-minute recess. Session resume. The Honorable Linato is recognized. Mr. Chair, I reiterate my motion. I move that we pass a resolution adopting the grassroots participatory budgeting. Approve na. Okay, Mr. Chair. Any second? Discussion, objection, hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, I also move that we consider, the authority of the Chairman of the Committee on Appropriation, I move that we consider urgent the annual budget of the various barangays. Any second? Seconded, discussion, objection, hearing none, the motion duly seconded is hereby approved. Urgent. Madam Kay Briones will sponsor the resolution, Mr. Chair. As member of the Committee on Appropriation, I move for the adoption of a passage of a resolution concurring the annual budget of Barangay Uno in the amount of... barangay na lang. Okay lang. Lahat na ng barangay. Barangay 1, Barangay 2, Barangay 4, Barangay 6, Barangay 7, Barangay 9, Barangay 11, Barangay Inosloban, Barangay Lumbang, Barangay Mataas na Lupa, Barangay Sabang, Barangay San Sebastian, Barangay Tangob, Barangay Balintawak, Barangay 3, and Barangay Santo Niño. Any for second? the final reading. Seconded, discussion, objection, hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Before the adjournment, item number 15. As the chairman of Ways and Means, I am please consider item number 15 as urgent. Any second? Seconded, discussion, objection, discussion. The Honorable Mendoza is recognized.
Wala ho ako sinasabi pa February 6. Oo, ay amenda po. For urgency, discussion, objection, hearing none. Item number 15 is hereby declared as urgent. Motion. I move that we pass a resolution extending the period of renewal of business permit until February 28, 2015. Discussion. I am the chairman of the Ways and Means. The Honorable Mendoza is recognized. Up to February 28. Mr. Chairman, yun lamang po ang aking tanong, bakit to February 6 hanggang January 31 ata ang last day na pagkuha ng permit? Bakit 6 na araw ang My motion is up to February 28, Mr. Chairman. Yes, I second the motion of discussion. The Honorable Hernandez Peloso is recognized. Pwede po bang mag-abstain ng movant? Pwede po bang mag-abstain ang movant? Hindi po. Discussion. Objection. Hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. The Honorable Brianes is recognized. Mr. Chair, by the authority given to me by the chairman on the Committee on Appropriation, would like to pass an ordinance, would like to move for the urgency of Barangay Ordinance number 04-2014 of Barangay Sais, amending Barangay Ordinance number 02-2005. Ito po ay tungkol sa pagpataw ng bagong singil sa mga pangkalakalang establishmento. Nakalagay po sa kanilang pinasang request ay ang kanilang public hearing, resulta po ng public hearing at yung bago po nilang ordinansang inamend po. Any second to the amendment? 6. Sais. Barangay Sais. Any second? So, wala po. Seconded by the Honorable Linatok. Discussion. Objection. Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved. Thank you, Mr. Chair. Kung wala na po, the session is adjourned. Audio Jungle. Audio Jungle.
Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran.